Eto na, after ng 2 weeks, andito na ako kay QC. Bulaga si May. Bulaga. May tanong oh, bakit daw ang ganda ni Ma'am May? Tanong to galing kay Mr. Ganto, secret admirer. Ano ang pinaka-memorable na customer story na nagpaalala kung bakit ninyo ginawa ito? Actually, yung customer na yun, ang laki na ng nagastos niya daw, tapos nagwo-worry siya, baka malaki din yung igagastos niya ulit. Naglo-low power siya, yung sinasakay niya, family niya. Nag-ano daw siya, nagtawag dito? Anong tawag dun? Good day mga Paps! Andito na naman po tayo ulit sa isang episode ng MGQC Podcast. Ako nga pala ulit si Mr. Warren Latoy, ang inyong host and also part owner po dito ng Master Garage Quezon City. Kung naalala nyo, mga Paps, mga Sir, mga Ma'am, yung huli tayo nag-usap, sabi namin may papakilala kami sa inyo na ang mga trabaho, yung ating mga admins, di ba? Iuna muna natin pakilala ang aming relationship manager. Ito po, si Ma'am May Gonzales. Good day mga Paps! Hello sa inyo. Kamusta kayo dyan? By the way, ako pala si May, Relation Manager dito sa Quezon City Master Garage. Okay. So, by the way, ako pala ang trabaho ko is mag-assist ng customers and pampakalma din ng customers. Pampakalma, Ay, dito. Paano man di kakalma dyan? Kita mo naman na itsura. Kakalma talaga ang ating mga customers, di ba? Okay. Sarap ng ngiti ni Ma'am no? Talagang matutunaw ang mga kausap Ganun no? So, yun lang naman Ma'am. Kwento ko lang naman, konting background sa'yo kung saan ka nang galing before, ano yung mga, bago ka mag-Master Garage, ano yung mga napasukan mong trabaho. Tapos, yun, hanggang sa dumating ka ng point na paano ka napunta dito. Yan, kwento mo lang yan. Okay. Konting background lang sa ating Sige. kaibigan. Nag-work ako dati sa mall. Yung mga previous work ko talaga is more on benta ng damit. Galing ako sa US. Guys, should I say? Should I say? Pwede. Nagaling ka naman talaga dun Dati nag-work ako kay US Polo. Doon ako dati. And doon ko din nakilala si Sir Warren and si Sir Joel. By the way, maganda yan. By the way, kaya ako pala sila nakilala at kaya pala ako napunta dito sa Master Garage is dahil nabudol ko silang dalawa. Totoo yun. Kaya, nag-click Mamaya, kay kwento ko pa. Sige, Mami. Ano pa yung mga yun. Una, pumasok sila, in-assist ko. And then, naghahanap sila noon ng mga damit, pang-gift sa mga co-owners or mga friends nila. Di ko din alam yun, di ko din natanong. So, sa kadaldalan ko siguro, naging interested silang dalawa sa akin. And nag-offer sa akin ng job. That time, pauwi din ako ng probinsya. And, sumakto. Sumakto. Diba? Gusto ko na din mag-resign. Medyo gusto kong mag-explore. Gusto kong gusto kong lumabas sa comfort zone ko, kumbaga. Kasi lahat ng experience ko is more on sa clothing talaga, clothing. Sales lady, yon, sales lady or sales clerk. So, yun na nga. Siguro meant to be talaga na dito ako kay Master Garage. Kasi nung umuwi na ako ng probinsya, mga 2 months na ako doon. Actually, 1 month pa lang ako doon, tumatawag na si Master Garage. Tama. Kailangan na nila ng tao dito. So, pinapabalik na ako na Maynila noon. So, kaso ako medyo bitin pa sa tawag dito, sa bakasyon ko. Kaya hindi nakabalik agad ng Maynila. Pero nung bumalik ako sa Maynila, actually, nag-apply ako sa iba. So, natanggap din naman ako. Natanggap ako para magbenta ng sasakyan. Natanggap ako para magbenta ng luggage. Bano? Yes, ano ako doon. Pero yung tawag dito, hindi lang nagkasundo doon siguro sa offer. Ganon.
And ito si Master Garage, I don't know why, pero hindi na kayo nagparamdam noon that time, sir. So, hindi na kayo nagparamdam noon. So, I was thinking, may nakuha na kayo. May nakuha na kayo. Then, nung tumawag ako kay HR, no. Nag-text ako. Nag-message. Yes, nag-message ako. HR, available pa ba yung position na ino-offer nyo sa akin? So, that time, sabi ni HR, yes po, available pa. And that time, nandito na ako sa Maynila noon. Schedule agad for interview. Tama. Yun. So, ano lang yun? Tawag doon? Sa messenger lang tawag doon, sir? Ano? Alin? Yung... Pag-interview niyo sa akin, to social media lang. Parang Via call lang. Nagano lang kami. Group Group chat chat lang kami. group chat Video lang. call lang. Video call. Using Messenger. So, yun na yun. Tinanong ako kung willing akong mag-work. Ako that time, work na din naman. And siguro, baka para din ako kay Master Garage. Sabi ko, opo, tinanggap ko yung work niyong offer. Then sabi ko nga, anytime, pwede niyo na akong dalhin. Kahit sabi, Pampanga or Cavite yung training. Yes. Syempre, wala naman akong ibang pinagkakabalahan. Gusto na talaga mag-work. So, open ako doon. Okay ako, kahit saan niyo ako dalhin. Galing nga, very flexible talaga to si Ma'am May. In-game din. So, yun. Unang training ko is doon sa Pampanga, San Fernando. So, doon ako unang dinala. For 2 weeks ba? 2 For weeks? 3 weeks. 3 weeks? 3 weeks. Oo. Doon ako una tinapon. So, yung nag-train sa akin doon, hi, Sir Red. Salamat sa pag-train sa akin dyan. Baon-baon ko pa din yung mga turo mo sa akin. Yun. And then, nice. Thank you. Thank you. So, after nun, 3 weeks lang ako doon sa Pampanga. Pinadala naman ako sa Cavite. So, sa Cavite, 2 weeks lang din ako doon. Yung nag-train sa akin doon is si Ma'am Mira. Mira, Si Ma'am thank you ulit, Ma'am Mira. yes. Galing talaga ng training mo. Always. Salamat po sa inyo. Salamat sa mga tour nyo. Baon-baon ko siya hanggang dito sa QC. Okay. Amen. So, eto na. After ng 2 weeks, andito na ako kay QC. Bulaga si May. Bulaga. Ibang-iba yung customer dito. So, then, ayun, masaya dito sa QC. Masaya. Tsaka, challenging. Challenging. At the same time, ang sarap sa feeling. Ang sarap matuto. Ang sarap tawag dito, ang sarap maka-earn ng knowledge. Lalo sa mga mekaniko. Totoo Kasi, yan. mababait and tawag ito? Makukulit. Makulit na mabait and hindi madamot sa knowledge. Yun. Thank Yeah, you. Yan ang yun talagang yun. tutura naman talaga kasi Yes, natin, di ba? yes. Magtutulungan tayo. Tulungan. Kagandahan. Di mo nabanggit, saan ka sa province umuwi? By the way, taga-ano ako, Negros Occidental. I'm Ilongga. Ilongga. O, di ba? Ilongga. Ilongga. Kaya ganyan magsalita po to, mga ma'am, mga sir, no? Mga pap. Talagang malambing. Sabi niyo, mga Ilongga, dahil. No? Ewan ko kung tama ba yun. Ayun. So, ang namin kikwento lang ako, yung nakilala namin si Ma'am May. Actually, 2 years ago, 2024, no? 2024, kasi 2024. last year kasama nag-on board eh. So, 2024 December, naghahanap kami talaga ng regalo sa aming mga partners. Tsaka yung core team. Sabi ko, ako talaga kasi fan na ako ever since ng US Polo. So talagang, diyan ko talaga dinala si partner ko. Dito tayo pumili kasi maganda talaga ang fit nila, maganda. Nag-endorse pa ako ng US Polo Association. Buchanan, no? Buchanan. Pero totoo, very comfortable kasi yung clothes nila eh. Kaya, ayun. Oy, may live caller kagad tayo! Okay, may live caller kagad tayo. Tanong natin, may tanong bakit daw ang ganda ni Ma'am May? Mamaya ka na live caller. No? Dayon, nag-continue ko lang. Nakakatawang part talaga dun. Dinescribe kasi namin yung mga kasama namin. Sabi ko, yung habang naghahanap kami. Lumapit talaga siya. Sabi niya, Sir,
sige, tulungan namin kayo para mukhang marami. Binigyan namin listahan, parang 14 yata. O, di ba? Ganun karami. Yes. O sige, pa-describe na lang, sir, kung ano yung body type nila, gaano katangkad, anong color ng skin. So, tinulungan kami in a sense na tinailor fit niya yung kada isang kakilala natin. Kaya si Sir Mike, di ba? Alam natin, matangkad, long hair, ito yung skin niya. So, binigyan kami ng description. So, ganun siya na-realize namin, ang galing naman makipag-usap na itong taong to. Talagang sabi ko, parang kami yung sa sales kasi galing, yung marunong siya mag-tailor fit. Yun ang right term doon. Marunong siya mag-tailor fit sa taong kailangan magsuot ng damit. So, na-impress kami. Sabi ko kay partner nung patapos na, nagbabayad na kami, sabi namin, partner, fair kaya natin to. Total, naghahanap talaga tayo ng relationship manager. Relations manager. Relationship manager tuloy. Pangit po yun, pangit. Relation manager. So, sabi ko, nag-start na yan with Pampanga. Tapos, alam ko, naging pilot project na rin siya with Cavite. And kami din. Sabi ko, bakit hindi? Offer natin yung position na yan. It so happen, tumugma. Sabi ko, nag-align talaga yung tinanong namin siya, sabi niya, magre-resign na nga daw siya. Tama yung sinabi niya kanina. Kung galing naman ng tiyempo natin ito. Sabi ko, yun, in-offer namin, nagbigay kami ng number na pwedeng tawagan. Tapos kung papakausap namin sa HR, which is kay Sir Jason. Nakakatawa, sabi ko, yun nga, sabi ko, parang tagal. Parang wala na yata siguro, umuwi daw pala muna. So yung pag-uwi, sabi niya, yun. Sabi ko, wala na tayong chance dun, partner. Wala na. Feeling ko, we have to, look for another, sabi ko. Hanap kami ng hanap. Tapos yung pala, biglang nag-message pala to. Tama nga, nag-message siya kay HR. Available. Abay po siya, para kami pinutukan ng butchi talaga sa puwet. No? Sabi ko, yes! Pwede! Di ba? Excited kami kasi nakita namin yung kalibre kasi ni Ma'am May. So yung alam namin kung ano approach niya sa amin, hindi magbabago kung ano approach niya sa mga customers natin sa Master Garage. So sabi ko, perfect talaga yung si Ma'am May sa position natin. Kaya nakakatawa mga paps, no? Sabi ko, galing. Kaya nandito ngayon si Ma'am May. Okay? So, ang ganda, no? We're trying to explain every position natin dito. And kung gaano kahalaga ang posisyon ni Ma'am May as relations manager natin dito sa Master Garage QC. Pero syempre, hindi naman magtatapos ang lahat kung di may mga tanong tayo, di ba? Ganun naman ang podcast natin It's very educational, di ba? Very, marami tayong matututunan. Sa mga future natin na mga branches, I know magkakaroon din kayo definitely ng relations manager. So at least maganda. These are some helpful tips. Malay mo, mag-open sa Batangas, di ba? Di ba? Sa mga branches natin in the future. At least, meron na kayong guide kung ano ang ginagawa ng relations manager. Naghahanap kami niyan, mga paps. Okay. Unang tanong, ha? Ito, matindi to. Mabigat kagad to. Dan, no? Okay. Tanong to, galing kay Mr. Ganto, secret admirer. Aray ko. Okay. Number 1. Paano ninyo binubuo ang tiwala? Paano mo binubuo ang tiwala ng customers? Lalo na sa mga first-time clients or customers natin dito sa Master Garage. Paano bumubuhay niyo? Okay. Pwede mag-demo? Oh, yeah! Role play po tayo dito, role play. Good. Sige. Sige. Demo mo. For example, you're a customer, first-time customer. Here's my first approach. Hi, sir. Good morning. No. What's your name po? Warren lang tayo. Okay na, babayaran ko na yung bill natin. Ganun ba kagad? Hanap niyo. Sige. So, yan. Siguro nabubuo ko yung trust ng isang customers kasi siguro customer rather. Yan. Siguro nabubuo ko yung tiwala nila. Hindi ko siya binubuo, kusa nilang binibigay kasi Yan ang nararamdaman nila 'yon. Tama. Siguro kasi nararamdaman nila na transparent tayo, genuine Exactly. na pinapakita natin sa kanila. Genuine care, siguro yun. Yan yung una talaga na inaano nila na
ay, may malasakit sa sasakyan ko to. Kaya doon nabubuo yung trust ng isang customer natin, Sir Warren. Tama. Kasi pinaparamdam natin sa kanila na number one talaga na, what do you call this? Number one talaga na aim natin dito sa shop is hindi para sa negosyo lang, kundi para po, it's advocacy na din si Master Garage po. Gusto namin is makatulong talaga. Perfect. So, yun yung ano Totoo talaga yun. siguro. Doon nabubuo yung trust ng isang customer kasi nararamdaman nila tiwala tayo dito. Exactly. So, yun lang naman siguro. Ano pa ba? Nakita niyo, tama yun eh. Nakita Yes, niyo yung yes. keywords, mga pops, mga sir, mga ma'am. Yung kagaya ng mga ipa-paraphrase ko lang. I mean, sinabi niya mismo ng words like genuine care, genuine approach, di ba? Tsaka yung malasakit. Narinig niyo naman yung tumulong. Doon pa lang makikita mo yung, kagaya naman sa first episode talaga natin, sinabi rin naman ni Chief, tayo, kasi advocacy talaga natin is Tumulong. talaga. Tumulong. So, across the board, mapa-admin, mapa-mekaniko, lalo na syempre kami mga owners, ganun talaga kami dito. Yun, di ba? Yun yung nabibigay namin sa customers kasi yun din yung binibigay nyo sa amin. Exactly. Hindi lang din negosyo kasi may malasakit kayo sa amin, kaya may malasakit din kami sa customer. Kaya nararamdaman nila na may malasakit din kami sa sasakyan nila. Then, Oo. ang balik nun is tiwala sa atin. Tiwala. Number one yun, Yes, mga paps talaga. yun. Tiwala. Tiwala. Yun naman talaga binubuo natin sa mga customers natin. Eh. Yung tiwala na kami yung bahala, kami ang talagang gagawa ng paraan para matulungan namin kayo sa units ninyo. Paulit-ulit ho yan, pero yung talagang ganun po kami. Handang tumulong. Di ba? Yes. Okay. Done. Itong mga Yan, no? questions na to, di ba mga paps, no? Okay, number 2. Question ni Secret Admirer number 2. Okay. Ma'am May, ano ang pinaka-memorable na customer story na nagpaalala kung bakit ninyo ginawa ito? Ano to? Ano yun? Ano ang pinaka-memorable na customer story na nagpaalala kung bakit ninyo ginawa ito? Kaya nga eh. Ano ba to? Andito dito to, hindi ako gumagawa. Live mo na yan, sir. O sige, baguhin natin. Ano yung pinaka-memorable na customer story mo na lang? Yon. Tapos, ano yung ginawa mo? Ano naging resulta? Yung mga ganun. Typical customer experience. Okay. May umawi ba sa'yo? Yung mga ganyan. Wait So, lang. tinarayan ka rin. Dahil mas maganda ako sa'yo. Yung mga ganyan. Tsura. Shenes. Yung mga ganun, di ba? Wait lang. Marami kang yan. Naalala ko yun pag nagkakwentuhan tayo after ng araw. Meron kang mga nagkakwento. Ito talaga si Sir. Minauna ko. Hindi ko alam kung anong ginawa ko, pero bakit nainis? Ay, ganun. Meron ka niyan ng mga nagkikwento sa akin. Paano ba yun? Paano ba ikwento yun? Parang yung sasakyan ngayon sa baba. Di ba? Sabi mo, may-ari naman ito, mauy. Pero yung good yung ano sa akin, Oo. yung nagtatatak eh. So, siguro hindi ko makakalimutan na nagtatak talaga sa akin na customer is Yan. yung customer natin na from Pangasinan. Na nag-travel sila sa Ilocos, pero taga Pangasinan talaga sila. Yung naging customer ni Sir Jason. Okay. Actually, yung customer na yun, medyo nakaka-touch sa heart yun. Kasi nakausap ko siya nun, problemado talaga siya sa sasakyan nun. Okay. Kasi ang laki na ng nagastos niya. Tama. Ang laki na ng nagastos niya daw. Tapos nagwo-worry siya, baka malaki din yung igagastos niya ulit. Kasi naglo-low power siya, yung sinasakay niya, family niya. So, syempre, nagwo-worry siya dun sa safety din ng family niya. Nag-ano daw siya, nagtawag dito? Anong tawag dun? Anong tawag dun? Pusa pong kumakalimot. Ano tawag yun? Mag-overtake. Oo, Basta overtake. siya, yeah. Pusa eh.
Si Blight ba yan? Si Blight? Nag-try siyang mag-overtake, hindi kinapos. Yun, kinapos. So, kinabahan siya nun. Kinabahan siya nun kasi nag-low power. So, dinala yung sasakyan dito. Nag-work, tinatry ko siyang ipakalmahin. Hi sir, kamusta po? Gusto mo timpla kita ng kape? Ganyan. Offer na ako ng offer sa kanya. So, si customer hindi pa din mapakali. Sabi niya, hindi pa din siya makakain kasi hindi niya pa alam kung magkano yung cost ng babayaran niya. Kasi, inaalala niya din is yung pera siguro Budget. nagagastusin. So, yun yung nagtatak sa akin. And then, si Sir, so, good thing naman, magaling naman lahat ng mekaniko yung nandito sa QC. Pero good thing din at si Sir Jason, yung nabigay nating mekaniko doon. So winu-warn ni Sir, hindi siya makakain kasi alalang-alala na siya, baka mahal yung babayaran niya. Sa simpleng fuel filter lang, na-solve yung problem na yon. Amen, di ba? Yun. So, that time, nakakain na si customer, na-offeran ko na ng kung ano-ano, nakakain na siya ng pandesal din, nadala ni Sir Jake. Yes. So, yun yung hindi ko makakalimutan kasi, and isa din sa naano ko talaga na, ang galing talaga din dito sa Master Garage. Yun yung naano ko talaga na ang galing din talaga dito. Kasi hanggat kaya nating kunin yung problem sa basic lang na hindi masyadong magagastusan si customer is, yun talaga yung una nating ginagawa. Sa basic muna tayo. So sa simpleng basic na yun, natuwa si customer, napa-PMS niya na din yung unit niya. Kaya, yun yung siguro hindi ko makakalimutan and memorable at nagtatak sa akin kasi natouch ako dun sa ni Sir na noong una naaawa talaga ako sa kanya kasi syempre, in-offer ko, Sir, kain kayo or ganito kape. Hindi ko na siya maano kasi nagbo-worry siya sa gagastusin. Pero thank you talaga, Sir Jason. Ang galing mo. Oo, di ba? Shout out kay Sir Jason Cancino. Di ba? No? Hindi, pero tama yung sinabi naman, May, no? Talagang ano tayo unang-una sinasabi namin talaga, even sa first natin na episode ng podcast, lumabas lahat yan. Yung basic muna tayo. Yes. Di ba? Yes. Tsaka yung number one natin priority, yung hindi natin paggagastusin ng kumbaga, kung makakatipid ang ating mga customers, gagawin talaga natin, di ba? Kagaya niya kasi syempre mag-aalala ka, parang hindi mo alam kung ikaw ang customer kagaya nun sa taga-Pangasinan, hindi mo kasi alam, ano itong nangyari sa sakyan ko, di ba? Tapos yung pala, malalaman mo, hindi naman natin niloloko ang ating mga customers, transparent tayo. Fuel filter lang pala. Tapos sa tuwa niya, sabi niya, siguro iniisip niya, mahal ng babayaran ko. Siya na lamang yung fuel filter lang pala, ay pwede na pala magpa-PNS. Kasya sa budget. Yun. Ang daming pulot na ito mga paps yun ang masaya dito Kaya yun ang mga na-encounter ni Ma'am May. Yung mga ganyang klase situation. Diyan tayo tumutulong mga paps. Ganun talaga tayo. Di ba? Okay. Secret admirer number 3 question. Lupit no? Okay. Gaano kahalaga ang team culture at warrior mindset sa loob dito sa Master Garage, Quezon City? Okay. Ganda yan. Maganda topic yan. So, siguro syempre, sobrang importante yon kasi doon nabubuo yung unity. Pagkakaisa. And, syempre siguro, tawag dito, pag may unity, may pagkakaisa, uuwi si customer na masaya. Kasi, magandang service yung nagawa natin. Pag maayos, may unity, may pagkakaisa, tawag ito, coordination yung bawat isa, maayos na malalabas yung unit nila and uuwi si customer syempre na masaya. Kasi maganda yung service na nabigay natin sa kanila. Yun. Right term kasi natin, di ba, Ma'am May, yung hindi naman tayo nagbibigay ng pag-asa, yung pinapaasa, no? Yes. Hindi kasi tayo ganun. Yes. We always say na we'll try our best. Diba, kung may papagawa yung customer, yung concern niya, uunahin muna natin talaga yung concern. Diba? Ganun tayo, before anything else, concern muna. Yes. Ang tama yung sinabi mo, gusto natin with unity, sabi mo, ano yan? Uuwi si customer na may ngiti. May ngiti sa mga labi. Unity and ngiti. Pwede.
Ganun talaga tayo dito. Gusto natin umuwi ang mga customers natin na masaya. Yes. Di ba? Yung nakatipid sila, naayos yung sasakyan nila, Na-address yung concern na-address nila. yung concern, which is number one na priority natin, di ba? Yes, yes, yes. Eh, ganun naman eh. Yun talaga. Umiikot talaga po dito mga paps ng ano natin, dito sa Mazda Garage. Yan ang talaga yung aming sinusundan, yung culture. Di ba? Galing, ganda ng kaya yun, unity. Dahil sa unity, ikaw ay mapapa, ngiti, no? Pwede. Okay. Ha? Ano yun? Uniteam. Teka, Uniteam, si Jomson ah. Ayun. Okay. Babalik natin yung question number 4. Tama yung ano medyo technical nga ang magiging, pero simplihan na lang natin yung question. Kasi ito yung original na question, mga paps ha. Ano ang mga karaniwang problema ng car owners ngayon at paano tumutulong ang MGQC? Pero kung sisimplify na lang natin, siguro, tama yung ano yung pangkaraniwan na problema pag pupunta dito at na-encounter mo kagad dyan sa labas. Bago magsalansan, di ba, kinakausap natin yung customer, kailangan ba natin i-road test to, yung mga ganun. Pero anong kadalasan na-encounter mo? Magbigay ka siguro ng top 3. Top 3. Top 3, yung madalas na-encounter mo. Siguro yung mga top 3 na madalas na encounter ko na problema ni customer, Ah. low power, Low power, tama black yun. smoke, Black smoke. black smoke. Ano yung tatlo? Isa, ano yung pangatlo? Wala na, dalawa lang. Hindi, Ano ba? syempre, minsan pupunta dito. Minsan yung mga siguro unusual sounds, gano'n. Unusual sound. So, okay. check engine, di masyado. Oo, di masyado naman yung Pupunta check na talaga dito, may check engine na eh. Kasi pag black smoke or, di ba, low power eh. Okay. So usually sige. talaga yun, black smoke, low power, and minsan yun yung may mga unusual sounds or leak. Ganon. So, first thing na ginagawa natin doon, dito sa Master Garage is, dinadiagnose natin. Which is yung diagnosing natin is malawak po yun. So, yun, unang ginagawa ni mechanic is, doon muna tayo sa basic pa din. Balik pa din tayo sa basic. Kung anong pinanggagalingan, ba't nagba-black smoke? Anong pinanggagalingan, bakit naglo-low power? Anong pinanggagalingan ng unusual noise na yan. So, pag unusual noise yung concern ni customer, first thing na ginagawa is diagnosing muna. May mga instances din na pag ganyan na may unusual sounds, pag hindi siya nagpapakita mismo dito sa shop, ang ginagawa ni mechanic muna is road test para makita niya mismo na actual or marinig niya mismo na actual yun. So, Diba? Oo, yun na itutulong siguro natin sa kanila is yung yung basic. Pag nakuha natin sa basic, hindi sila magagastusan ng malaki. Exactly. So, sa basic pa din tayo, babalik pa din tayo basic. Doon naman talaga si Master Garage, basic muna tayo. Basic muna. Yes. Pag nakuha sa basic, swerte mo kasi wala ka masyadong gastos nun. Totoo. Kasi usually naman sa diagnosing natin, kasama naman na doon yung, minsan kasama yung pag-i-scan. So, sa scanning pa lang nakikita naman natin minsan yon. So, pag hindi, manual diagnosing na yon. Okay? Imagine yung mga paps hindi po mekaniko yan. Pero yung makikita mo yung sa everyday namin talaga na-encounter. Yes. Ano na siya eh. Kumbaga, eto na eh, araw-araw to nangyayari. Dumating yung point na talagang, alam mo yun, tulong talaga. At the end of the day, tulong talaga namin sa inyo yan. Yung mga ganyan, diba, Ma'am, yung ano yung mga concerns talaga nila, doon talaga tayo Yes. Concern muna. Diagnosing, scanning, marinig mo lagi yan sa amin dito sa Mazda Garage, di ba? Yes. Oh, wow! Pag regular Nice topic. customer ka na, libre na yung scanning mo, unlimited pa. Kahit sa ang branches ni Mazda Garage, magagamit niyo. Tama. Yan, by the way, ang importance ng ating sticker. Oh, yes. Diba? Dapat nakakabit yun sa likod ng unit natin. We encourage talaga dito, mga paps, yung pag binigyan tayo ng sticker ng ating mga ng companies namin, basta Mazda Garage Philippine branches, ikabit nyo po. Yes. Ang benefits po talaga niyan is kahit pabalik-balik kayo for scanning, libre po yan pag meron po kayong sticker ng Mazda Garage. Kasi may record na kayo dito na nagpagawa sa amin. Yun lang naman po ang binibigyan namin, yung may mga, binibigyan namin ng sticker yung mga nagpagawa na. Okay? Nice. Ang galing naman, ma'am. Lupit, ha? Ano to eh? Ang question na to from 1 to 10, pahirap ng pahirap. Okay, number 5.
Paano mo nakikita ang future ng Master Garage QC sa susunod na 3 to 5 years? Wow. Oh, ganda yan. Ganda. Siguro Siguro para magkaroon ka na, ma-align ko ano yung question na to. Yung sa current na ginagawa natin sa mga customers, kagaya niya yung diagnosing, yung malasakit, Yes. yung paano kayo makatipid. Ano sa tingin mo ang future ng, hindi lang Master QC, Garage. but Master Garage na lang as a Master whole? Garage. Pero syempre, i-start ko muna. Dito sa QC. Mm. Siguro sa QC, nakikita ko after 3 or 5 years, hanggang doon na kami kay nanay, may extension na kami doon. Lang yan, binili na natin yung kapitbahay. Malaki na yung lounge natin, may couch na din. And then siguro Amen, yung no? services natin is madagdagan, kagaya ng aircon services and electrical services po. Meron ka pa. Hopefully. Meron ka pa isa. Yung nakaligtaan pa? sa mga services na idadagdag. Electrical, aircon, and ano pa baga? Automatic transmission. Automatic transmission. Okay. Hopefully, sana after 3 years, hindi na aabutin ng 5 years yun. Naway. Amen. Amen. Naway magkaroon na tayo ng marami pang services dito para hindi na mahirapan din si customer at hindi na din mapalayo. Dito na kay Master Garage. Pagdating sa makina, mga Yes. paps, di ba? Yun na yung magiging natin. One-stop shop na tayo. Yes. Yun lang, hindi natin maano yung mga accessories natin, yung mga ganyan. Yung mga gulong, wala pa Hanggat tayo niyan. yung services. Focus lang natin is basically makina ninyo. Yes. Okay. Services, yes. Thank you, Bibili na pala natin yung kabila, no? Paano sila nanay? Sa loob na ng company natin nagbebenta, no? Sige, okay. Canteen. Oo. Okay. Number 6. Ano ang mensahe mo sa mga car owners na naghahanap ng tapat at maasahang auto repair shop or part? Hello po sa mga car owners dyan. Kung naghahanap kayo ng trusted and automotive repair shop, andito po si Master Garage na willing tulungan kayo. Bukod sa may malasakit, transparent, and gusto lang naman tumulong para sa inyo. Huwag na kayong lumayo. Andito kami. Handa kayong tulungan. Amen. Galing. Okay. Totoo yun, mga paps. No? Hindi naman kami nagde-debate talaga sa tutulong kami hanggang sa mga kaya namin. Yun. Diba? Nice answer, ha? Po. Ako nahirapan na tuloy dito. Pahirap po. Okay. Number 7, para sa'yo. Ano yung pinaka-identity ng MGQC bilang auto repair shop? Identity natin. MGQC, sige. Kasi, syempre, may kanya-kanyang identity din ng ating mga branches. Although, kahit na iisa ang kultura. Pero, syempre, may mga bukod tanging, Kaya ang MGQC, identity natin. Siguro, number 1 siguro ang identity ni Master Garage QC. Makukulit. Which is given naman kasi yung pagiging makulit naman nila is nasa lugar naman. At saka mga bata. Mga bata kasi, tapos masaya. Masaya. Feeling ko ito yung pinakamasayang branch talaga si QC. Makukulit, masasaya, pero mababait naman. And magagaling. Yun. Actually, lahat naman ng branches, yung mga mekaniko, magagaling and well-trained talaga yan ni Master. Pero dito sa QC talaga naiiba kasi yun. Yung masasaya, makukulit nga. Minsan nasusobra ng kulit. Kakaiba talaga, no? Yun talaga, identity talaga namin, mga paps. Ang kukulit namin. Mga bata pa kasi kami. Loko kayo, bakit kayo natawa, ha? Ay, nako. Pati yung may-ari ng kulit din, no? Alam mo kaya siguro yung identity nakuha sa amin, ang kukulit natin, Yes. no? Masaya naman. Masaya talaga. Masaya. Amen. Okay. Hey, Napapaano ko, kasi number 8, O yun, to medyo nasa serious side to. Mas gumaganda ang question kay Ma'am May, mas iba talaga to sumagot no? Saan mo gustong dalhin ng MGQC sa mga susunod na taon at yung pangarap para sa brand? Ano na to? May ibang bansa ba ako? Hindi, pwede.
Pwede. Good question din to. Talagang mga customers natin, ang tindi naman magtanong, ano? Saan mo gustong dali ng MGQC sa mga susunod na taon? So, siguro, pine-pertain natin dito kapag nagkaroon na tayo ng ibang branch. Okay. Okay yan, di ba? United Kingdom, for Yes, example, magkakaroon yes, tayo yes, dyan. Yun yung mga nasa, nasa future plans ng MG Philippines as a whole. May Japan, may Australia, yung mga na papag-usapan namin mga magpa-partners. Siguro ganun. Parang baka biglang dumating yung point na mag-hire, for example, ng relations manager. Kung hindi man dito sa Pilipinas, siguro, baka kung ano yung kailangan na makuha nila for United Kingdom, for example. Sonto open na yun eh. Oo, so open na yan. Sonto open na yung United Kingdom natin. Baka punta pa tayo doon. Oo. Uy. Di, totoo. Baka siguro umikot yung Yes. tanong ng ating customer na pag ano bang gagawin natin? Parang ano yung future plan? Parang ganun. Siguro pag dadali natin sa ibang bansa ang pagiging relationship manager natin doon. Siyempre, kung anong culture natin, anong napag-aaralan natin, ano yung ginagawa natin dito, is dadalhin natin sa ibang bansa lang din. So, ganun. Culture natin. Kasi Culture pa din ni Master Garage. hindi naman pwedeng Master Garage UK tayo, pero kultura ng taga UK. mga Sa atin pa din yung kultura. kultura natin. So, I think dito umikot yung salamat sa mga tanong mga tanong ninyo mga customers. Maganda 'yun. Kudos dun sa mga nagtanong, di ba? Okay. Uy, last but not the least. Uy. Ka-survive. Tapos meron pang Kaka-survive ba sa meron pang 11 to 20. Hindi. Ito, last. Ganda kasi ng mga parang kung meron pa kayo dyan siguro mga comment, kung gusto niyo magtanong. Kasi naman to sa podcast na learning kami. By the way, bago kasi yung itong relationship manager na to. So, initiated po ng ating mga partners to, initiated po natin. So, siguro maganda yun. Yung mga tanong nyo, gusto nyo yung tanong sa amin, paano natin improve. We're willing to to listen, di ba? Yun naman ang gusto namin, ma-serve kayo better. Yan naman ang Master Garage. Okay. Tanananan! Number 10. Galing kay Mr. Mr. Right. Mr. Right. May Mr. Right. Number 10. Ano ang pinakamahirap na parte na ginagawa bilang isang relationship manager? Hindi ko siya tinitake as mahirap. Challenge. Tinitake ko siya as challenge. Siguro yung sabay-sabay yung customer na may reklamo. Ganon. May concern kumbaga. So, as relation manager, nag-iisa lang din naman ako. Isa lang din katawan ko. Pero, yun siguro pag may mga concern sila sa sasakyan, kagaya ng, tagal yung quotation. Yun yung mga kailangan natin improve, di ba? Tama. Yun, pag may mga concern sa unit nila, and then siguro yung iba, siguro kasi medyo napupuno tayo ngayon, di na-assist agad, kulang tayo sa mekaniko din, yun siguro. So, yun yung pinakamahirap. Pero I take it as challenge para sa akin. Yung sabay-sabay na pagkikipag-deal sa customers na maoy. Pwede ba yun? Tama. Maoy. Oo, hindi. Yan naman. Kasi, Maoy! yan ang Maoy. pwede natin kasi talagang, yun ang term. Maoy. Lahat naman, kahit naman hindi naman siguro sa car industry, Yes. kahit naman sa sales sa ibang company, meron ka na Customer Nagmamahaw yung isang customer na irate, di ba? Yes, Yan yung mga yes. correct term Pero tama nga yung sabi ni Ma'am May, ang challenging part din naman kasi doon, lalo na pag sabay-sabay. Sabay-sabay. Oo. Talagang mahirap na part yun. Iisa lang ang katawan ni Ma'am May. Tapos biglang papasok sa kanya mga 10, ito ang concern, pare-pareho, puro reklamo, di ba? Hindi naman reklamo, parang concern. Kasi pag reklamo, ang pangit naman yun. Hindi naman nagre-reklamo mga customers. Sabihin, tama yun. Sabay-sabay yung concern. Ang hirap nun, mahirap. Pero sa amin nga ni Ma'am May, challenge yun Yeah, challenge. So lalo na pag relationship manager ka talaga, yan ang nag-a-adjust ka sa trabaho mo. Yes.
nakaka-create ka ng paraan kung paano mo aayusin. Creativeness, di ba? Yeah. Good question yun for number 10 na pinalta natin. Okay? Okay. So, yun. In conclusion, sige, pwede natin sigurong, magbigay ka ng mga parting words mo, Ma'am May. Tawag dito sa mga future natin na maging relationship manager sa ibang branches. Shout out mo. Yung mga naging kaibigan mo, ma'am mo, yung parents mo. Mag-shout out ka sa kanila sa mga kapatid mo. Yun. Yes. Oh, mag-iiyak mo, umiyak. Syempre, number 1 na nagpapasalamat ako kay Master Garage dahil binigyan niyo ako ng opportunity na makapagtrabaho dito and binigyan niyo ako ng opportunity na makapag-learn dito sa car industry. Actually, ang layo. Layo talaga. Napakalayo sa previous work ko. From sales lady to relation manager, mga car yung i-deal ko, hindi ko alam kung ano ginagawa kay EGR, ano ginagawa kay Turbo, ano mga services na ginagawa. So, paunti-unti sa tulong ni Master Garage, sa mga staff ni Master Garage, and at the same time, mga owners, natutunan ko yun. Salamat sa knowledge, salamat sa tulong nyo, and naway, mas marami pang branches yung maitayo ni Master Garage, and maraming staff pa po yung matulungan nyo. Thank you so much sa inyo, and shout out po sa mga nagturo sa akin, Sir Red, Ma'am Almira po. Thank you po sa mga knowledge na shinare nyo sa akin. I'm same with kay Sir Romeo. Sir Romeo, Sir GJ, yun. Isa din yun sa mga mentor ko doon sa Pampanga and Cavite din na binigyan ako ng mga tips kung how to handle sa mga customer Difficult customers. Yes po. And siguro Sir Warren, Sir Joel. Hindi ko makakalimutan. Salamat. And kayo yung naging instrumento para makapasok ako dito. Thank you sa tulong nyo. And naway, pagpalain pa kayo, i-bless pa kayo, lalo ni Lord. Thank you din kasi we had a Thank chance you so dito sa much. Master Garage. Magkaroon ng Ma'am May, di ba? Opo. Our first, actually, syempre na relations manager, di ba? Ang hirap ng posisyon na yan, sa tutusin. Kasi yung wala pa si Ma'am May, actually, yan yung part na ginagawa ko. Kasi bilang owner din dito, and may background din ako sa sales, di ba? So ako yung gumagawa niyan. So, sabi namin ni Sir Romeo, ni VJ, ni Master, sabi namin ni partner Joel, alam mo, nakakapagod din pala yung ganito. Sabi ko gano'n. Kasi we have to think of solutions sa buong company. Hindi lang sa isang posisyon. Imagine mo, we're doing all these things, di ba? Parang kumakausap sa customer, syempre you deal with them. Mahirap talaga, mahirap. Pero fortunate tayo. Fortunate lalo kami na meron kaming Ma'am May ngayon, di ba? So, thank you. Naka-unload to sa namin, sa ginagawa natin, sa future ng MG. Okay? Okay. So, yun lang. Di ba? Ay, by the way, nakalimutan ko i-shoutout. Shoutout po sa mga family ko dyan sa Negros Occidental. Yeah. I love you all. Native tongue. Anong pwede mo sabihin? Dahil Ilongga eh. Palangga ko kamutanan. Palangga. Ha? Palangga. Mahal ko kay lahat. Ay. Palangga niyong tanan. Palangga ko kamutanan. Palangga kamu... Ko kamo. Palangga ko amuta. Ay! Iba naman yun. Iba ba yun? Aray! Oh my God. Salamat. Sa mga taga-Negros po, you have produced, Ma'am May. Very thankful kami talaga na we're given a chance na makasama namin si Ma'am May dito sa Master Garage, Quezon City. MGQC Podcast! Go ahead! Palangga ko, kamutanan!